Grabe ka bang kumain ng ampalaya? Pero dahil nga nasa UK ka, ay bihira lamang makakita ka ng fresh na ganito. Lalo na kung nasa countryside ka, wala ka talagang mabibiling ampalaya na fresh. Pero alam mo ba mga kamare na meron silang frozen dito sa mga supermarket? Oo mga kamare, katunayan nabili ko nga ito sa Morrison. Check lang po kayo sa mga aisle doon sa World Food, sa mga supermarket. Kung wala naman po sa mga supermarket ng English, punta po kayo sa mga Indian supermarket or sa mga Asian supermarket. Nakita ko nga ito at sinubukan kong lutuin. Aba, ay pwede rin, masarap din. Nasasabi nga akong kumain ng itlog na may ampalaya, ay ganito nga ang ginagawa ko mga kamare. Pumupunta lang ako sa mga supermarket kung wala akong mabili na fresh. Kalimitan na nga dito sa mga supermarket sa London ay may mga nagtitinda na nga ng ganyan. So ayun na nga mga kamare, nag-umpisa na nga ako mag-bit dito ng mga 5 itlog. Meron na nga rin ako nagayat dito na bawang, sibuyas at kamatis. Tara na mga kamare, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin itong igisa. Naglagay na nga ako dito ng frozen garlic. Itong frozen garlic nga mga kamare, alam nyo na yan. Kitang-kita nyo naman. Ay talaga namang parang pareho lang din naman ng fresh na nabibili nyo dyan sa mga supermarket. Ayan, at nilagay ko na nga rin ang aking sibuyas. Palalabasin lang natin ang taglay na bango nito mga kamare. Then isusunod na rin natin ang ating mga kamatis. Kapag nga mga kamare na nakita ninyo na nagka-caramelize na yan, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Isunod nyo na agad ang inyong mga kamatis. Bale mga kamare, gumamit lang ako dito ng mga 2 hanggang 3 kamatis mga kamare. Mas marami sana, mas masarap. Kaya nga lang ay ito na lang ang natira kong kamatis. Okay na yan, for the go na yan. So i-mesh nga lang natin yan hanggang sa ito ay medyo matunaw-tunaw na. Parang ganyan na nga. Ilalagay na nga rin natin ang ating ampalaya mga kamare. Itong ampalaya nga ito mga kamare, ibinabad ko lang sa mainit na tubig na may kaunting asin para mabawasan naman ang pagkapait niya. Frozen nga ito mga kamare, hindi talaga maiwasan na pumait na nga ito dahil nga ito ay na-frozen na. Hindi nga ito kasing sarap na mga fresh na ampalaya na nabibili ninyo pero for the go na din. At kung ninanais nyo naman ang sobrang pait na ampalaya o yung mapait na ampalaya ay pwede na. Huwag nyo nang lagyan ng mainit na tubig at asin. Pero dahil frozen nga ito, yun nga lang, maghihintay ka pa ng matagal para ma-defrost ito. Kaya ang ginawa ko na nga ay binhusan ko na ng mainit na tubig. And nga mga kamare, papalasahan na natin ito. Maglalagay nga lang ako dito ng paminta, garlic powder at kung ano-ano pa. Pwede kayong maglagay ng mga magic kung gusto nyo. Igigisa nga lang natin ito mga kamare sa lambot na inyong ninanais. Tapos isusunod na rin natin ang ating binate na itlog. Pero bago nga natin ito ilagay, ipalasahan muna natin ito ng kaunting asin mga kamare. Dito na nga pala ako naglalagay ng asin. Ayan, halu-haluin. So ayan nga mga kamare ko na dito sa United Kingdom. Kung wala kayong makitang presko na ganyan, magtingin-tingin kayo sa mga freezer dyan, sa mga supermarket na pinagbibilihan ninyo. Andyan yan sa mga World Food o kung wala naman ay sa mga frozen aisle, andyan lang yan, hindi mawawala. Kung wala naman talaga ay pag naligaw kayo sa London, mayroon, mabibili nyo yan. Nilagay ko na nga rin agad ang aking itlog mga kamare, ayan. At pag nailagay na nga natin ang itlog, ay hahalu-haluin natin ito dahil maluluto na nga ito after 2 minutes. Huwag nating papatagalin pag nailagay na natin ang itlog dahil nga hindi rin masarap kapag ka ito ay na-overcook. Kailangan medyo basa-basa pa yung itlog, wag yung super dry na, hindi masarap pag gano'n. Ayun nga, at sa tabi niyan ay meron pa rin akong niluluto pala na isda na uulamin namin kasama nitong ampalaya mga kamare. Papakita ko sa inyo kung paano ko ba ito ipine-repair. At eto na nga mga kamare, naluto na ang ating itlog na may ampalaya. Napakasimple lang. At least hindi natin mamimiss ang pagkaing Pinoy, 'di ba? Makakain pa rin natin dito kahit frozen na ang ginamit natin. Okay na lang din yan. At dahil naluto na nga ito mga kamare, isalin na natin ito sa isang lalagyan para maumpisahan na natin ang pagkain nito. Ang bango-bango nito mga kamare, ito talaga ang pinaka-paborito kong gulay mga kamare, ang ampalaya. Hindi ko nga alam kung bakit, pero kahit ang pait-pait nitong mga kamare ay talaga namang sarap na sarap ako pagkakain ng ganito. Alam niyo ba kamare, kahit frozen ito ay talagang masarap pa rin. So ito na nga ang ating naluto na ampalaya with itlog na may kamatis, sasamahan pa ng isda. Oh my God, talaga namang mapapadami ka na ng kain. Ay siya mga kamare, kami ay kakain na muna. Love you all. Medyo sunog ang kanin na. Mas gusto kong yan. Kain.